The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Kumusta ang aking Ungasis brothers? Okay, Jeff. Good morning! Ano daw yun? Ungasis. Ungasis. Ano yung Ano yun? Sa One Ungasis Ball din Brothers, yun? Sorry Sa One Ball University. Ang TV na kasi yung inabot ko. Okay. Oo, sorry po. Ang TV. Ang TV. So tama pala, 46 ka na. Sige, okay sige, na. ito na, Mamadali Pastor tayo Jeff. kasi si Brad Jeff may lakad pa yan mamaya. Nako. Umalis ka na maaga pa, baka ma-traffic ka. Oo, para hindi wala kang abutan. Para hindi lumamig agad ang sabaw. Wala kang aabutan. Pastor Jeff. Alis ka na agad. ako. After na to, alis na ako. Yes. Namauna ako doon. Okay, sige. Parang yung kahapon, yung kasama ko nagrereklamo. Nanggaling daw siya ng Fairview. Umalis siya ng 6. Dumating siya dito sa Mandaluyong ng 10 yata or 9:30. Okay. 6 a.m. from Fairview. Taray, ang tagal ng biyahe. Pasalamat ka, nakarating ka pa. Ito na mga kapatid. Pastor Jeff, ang sulat ng ating kapatid na si Emily. Sabi niya dito, Okay. Pastor Jeff, good morning po. Magandang araw po sa inyo. Matagal ko nang gustong mag-reach out sa nanay ko, pero ang totoo, grabe pa rin po yung sama ng loob ko sa kanya. Lumaki ako na pakiramdam ko, hindi niya ako minahal ng sapat. Madalas po niya kasi akong pagalitan sa harap ng ibang tao, ikumpara sa kapatid ko. At minsan, mas inuuna pa niya yung ibang kamag-anak kaysa sa amin. Nung bata pa ako, Pastor, gusto ko lang naman marinig mula sa nanay ko na, proud ako sa iyo, anak. Pero walang pagkakataon na nangyari yun. Ngayong matanda na ako at may sarili ng pamilya. Aminado ako, dala-dala ko pa rin ang sakit. Minsan nga naiisip ko, dapat siguro tapos na to. Dapat kaya ko nang magpatawad. Pero sa tuwing naiisip ko yung mga nangyari, bumabalik ang lahat sa akin. Bumabalik yung sakit at galit. May mga pagkakataon na gusto ko na siyang tawagan o kaya bisitahin, lalo na kapag naiisip ko na matanda na siya at baka wala na kaming pagkakataon in the future. Pero sa tuwing susubukan ko, parang merong pader na humahadlang. Pastor, mali po ba na hindi ko siya tawagan ngayon? O dapat pilitin ko kahit wala pa akong kapayapaan sa puso ko? Totoo ba yung sinasabi po ng iba na time heals all wounds? Kasi sa totoo lang, ang dami nang lumipas sa panahon pero parang hindi pa rin po gumagaling ang sugat sa puso ko. Gusto ko nang magpatawad, Pastor. Gusto ko nang maayos ang relasyon namin ng nanay ko. Pero paano? Hindi ko alam kung saan po ako magsisimula. Salamat sa pakikinig at sa payo po na ibibigay nyo. Lubos na gumagalang, Emily. Yan nga po ang liham ng ating letter sender na si Emily Pastor na may galit sa kanyang nanay. Ano po ang may papayo ninyo dito sa ating letter sender? Ate Emily, life is short, Ate Emily. Well, una sa lahat, gusto ko sabihin na nararamdaman namin yung pinagdadaanan mo kasi bilang pastor, dami ko na rin na-counsel na ganyan. Kasi yung sugat mula sa taong pinakamalapit sa'yo, yun yung lalong mas masakit eh. Kasi okay na yung ibang tao lang. Pero the people na you expect to love you the most, sila pa'y naka-offend sa'yo, nakapakasakit sa'yo, yun yung matindi. So hindi ito simpleng sugat na madaling maghilom, dahil madalas ito'y sugat sa puso at pagkatao mo to, lumaki kang ganyan. So number one, God understands your pain. Naintindihan po ng Diyos yung inyong pinagdadaanan, Ate Emily. Hindi siya bulag sa mga nangyayari sa'yo. Sabi nga sa isang salmo, malapit daw ang Diyos sa mga broken-hearted. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magpanggap na okay na ako. Maaari mo itong ilapit sa Diyos para mapawi yung sakit at galit at maramdaman mo na may nakakaintindi sa iyo. Pangalawa, yung pagpapatawad, Ate Emily, is a journey. It's not just a moment. Maraming tao naniniwala na kapag nagdesisyon ka magpatawad, bigla na lang mawawala yung sakit. Pero sa totoo lang, minsan unti-unti itong binibigay ng Diyos. Yung habag, yung mercy, okay? Yung pagpapatawad ay hindi nangangahulugang okay na lahat. Kundi ito'y pagbitaw sa karapatan na gumanti. Pag ikaw'y nagdesisyong magpatawad, ibig sabihin lang,
nagdesisyon ka na, ayoko nang mag-isip na masama sa inyo, wala akong ininanais na may masama mangyari sa inyo, at ikay umaasa na ang Diyos mag-aayos din ang puso mo eventually. Sabi Ate Emily sa Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito po'y natanggap natin, yung pagpapatawad galing sa Diyos, kaya ine-expect niya gawin din natin to sa iba. Hindi naman niya tayo inutusan nang hindi natin muna naramdaman mula sa Kanya. Kaya may mga verse na, love because I have loved you. So ganun din po yung Ate Emily. Start with prayer before we start with action. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo, makipagkita, tumawag agad. Because again, time doesn't heal all wounds. God does. Ang Diyos po ang nag-heal ng lahat ng sugat. And lastly, Ate Emily, before I pray, alalahanin mo, ang pagpapatawad ay regalo sa sarili mo. Hindi lang ito sa taong papatawarin mo, okay? Ito'y regalo para sa iyo. Peace of mind para sa iyo. Hindi nito ibig sabihin, binabaliwala mo yung sakit through the years, kundi pinuputol mo yung tanikala na nagbubugkos sa iyong nakaraan. So, hindi mo maramdaman agad ang peace sa puso mo, pero kapag nagsimula ka, the Lord will give you the grace. Ate Emily, Colosas 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tayo manalangin, Ate Emily. Panginoon, alam namin lahat kami ay may tendency na magtanim ng galit, magtanim ng unforgiveness. Pero Lord, hindi ito mabuti sa amin. Kaya nga, inuutusan mo kami. Hindi ito suggestion, this is a command. Forgive as I have forgiven you. Magpatawad kami dahil kami tumanggap din ng kapatawaran mo para sa aming ikabubuti. Salamat Lord kay Ate Emily, nabibigyan mo siya ng grasya magpatawad dahil life is short. Ilang taon na lang siguro natitira sa nanay niya. Lord, gamitin niya ito na makapag-create pa ng maraming memories sa kanyang magulang. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, we pray again para po kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad. Bless his mission. At muli, Panginoon, salamat po sa aral na ito na amin napakinggan this morning. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad, muli sa aming pakikinig sa iyong aral na nagpapahupa po sa aming mga damdamin. Pagpapatawad. Pwede ba daw patawarin yung... Okay, ganito na lang muna tayo. Sige. So, Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow, Thank you, please. Pastor. Eto Brad, may yung kaibigan ko si Joel Bismonte naka-tune in ngayon. Kumpare daw niya si Senator Mark Villar na nagse-celebrate ng birthday ngayon. So, Kuya Joel, nabati ko na yung kumpare mo. Thank you so much for always tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people. FM. Brad Jeff Eliscopides.